Dito sa British Columbia, there are over 170,000 Filipinos here in British Columbia. So malakas tayo dito. Papakita natin sa buong mundo na tayo nagkakaisa para ibalik si Tatay Digong at bibigyan siya ng hustisya. Hindi pwedeng they will violate or paglalapastangan sa ating karapatan. Una, thank you for coming and showing your support and solidarity sa ating national and international outrage protest against the kidnapping of our beloved former President Rodrigo Duterte. Magandang hapon at gabi sa ating lahat! Ang pangalan ko po ay si Karen Joy Bation. Isa po akong municipal councilor dati sa Pilipinas. Nagiging vice mayor po ako at aking kapartido si Presidente Duterte. I am the only incumbent in 2016, the level of vice mayor and mayor who supported President Roa Duterte in his campaign for 2016 election. So ako ay pumunta dito nung after 2016. I am now a lawyer here in Canada. So ngayon po ipaglaban natin si Presidente Roa Duterte. Alam po natin na nung nangyayari doon sa Senate na naggumagawa sila ng parang drama-drama kung ano man yun. Pero isasabi ko sa inyo mga kababayan, ang laban ngayon ay nasa ICC na. Kaya bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! And justice for President Roa Duterte. Maraming salamat at salamat sa pagpunta po dito. Nabuti tayo mga kababayan! Nakita na niyo yung mga budol. Kaya ngayon, huwag na tayong magpabudol pa. Pagod na hindi ba? Hindi! Siyempre hindi! Duterte tayo, di ba? Kaya pa? Kaya pa? Kaya! Kaya! Anong sigaw? Ano bang naiaambag natin bilang isang Pilipino? Okay? Bilang isang Pilipino, ano bang naiaambag natin sa pagbabago? Dumaan na tayo eh. Ang ganda na sana. Eto lang ang nag-iisang presidente na yung ratings mula hanggang simula pataas ng pataas. One member of the family who is a drug addict is a pain in the ass, pain in the neck. How much more if that is drug addict is within the whole community? Now, I would like to tell the ICC, if you are listening right now, we are 114 million Filipinos. Our population is 114, and the complainant in ICC is only 42. My goodness, not even 1% of the population of our country. How is that? And you are complaining our president? My goodness! You come to the Philippines. You should be there before you get the come. Walang mga ambos, walang ano. Buhat nung siya ang ating presidente. Kahit ang buhay namin sa Bogdan Kudra. Buhay! Kaya tayo nandito dahil pinapakita natin sa buong mundo na tayo mga Pilipino ay may pagmamahal sa watawat. Hindi ito patungkol sa kung sino ang uupo. Ito ay patungkol sa kung sino ang tunay na nagmahal sa Pilipinas. Tama ba? Yung iba hindi pumasok. Diba? Pumunta lang dito para mapakita nila yung support nila kay Tatay Digong. So, thank you po sa genuine support ninyo kay Tatay Digong. So, patuloy po nating ipagdasal kasi for me, it's not a joke at all. Kasi si Tatay Digong po talaga isang tunay na ama po ng mga Pilipino. Kahit walang sakit, siklip. Ma'am sir, siklip po ako. Oh my God. This is the worst human rights violation committed on a Filipino citizen who is a helpless, sickly old man who so far happens to be the most loved and popular former president of the Philippines. Again, sabi ko, this is basic kidnapping. Ang sabi ni SOJ,
individual daw ang kanilang dinala doon, hindi naman daw ang bansang Pilipinas. Hindi nila alam, si Tatay Digong ang buong Pilipinas. Kaya ngayon mga kababayan, galit ang buong Pilipinas. Hindi pwedeng binibaby natin or kidnap yung ating pagsugpo ng droga at saka kriminalidad. Kailangan ng kamay na bakal para masugpo. Alam niyo ba, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi isa lamang to sa hamon ng bawat Pilipino. Palakpakan natin ang bawat Pilipino! Bring him home! Bring him home! It is a slap on each and every face of every Filipino. Why? Because it is a case of Western arrogance, of foreign intervention. Akala ng mga dayuhan na tayo mga bobo. Hindi tayo marunong mag-solve ng ating mga problema. Ano nangyari? Nag-interfere ang ICC na tagulo tayo ngayon. Sabi nila na ang Pilipinas daw, pwede daw ipadala ang ating presidente doon, i-try nila. Why? Because sabi nila sa Philippines, failed state tayo. Which means ang Pilipinas daw walang working government. Wala tayong judicial system. Wala tayong mga abogado, mga prosecutor, mga huwis. Sabi nila tayo mga bobo. So sa lahat po ng mga pumunta at nagsakripisyo, galing saan man po tayo galing? Northbound, from Island, from Whistler, Burnabe, mga kalapit po natin dito na city. Maraming salamat po. Richmond. Maraming salamat po. Okay. Hindi namin inaakala na ganito kadami po ang pumunta. Former President Rodrigo Roa Duterte and his family from all evil and all danger. We ask this in the name of Jesus. We pray, Amen.